Ang mga araw pagkatapos ng Kapaskuhan sa Maynila ay palaging nagdadala ng kakaibang kalungkutan, isang kulay abo at basang simoy ng amihan, kung saan ang naiwang amoy ng pine tree na itinapon na ay humahalo sa usok at alinsangan ng syudad. Sa labas, sa kalsada, tuluyan ng tinatanggal ng mga tao ang mga parol at ilaw pamasko, ngunit sa loob ng aming kondominium sa Makati, isang bagyo pa lamang ang nagbabadyang mabuo. Ako si Emilia, 30 taong gulang at isang malayang taga-disenyo ng interior. Ang anak kong si Leon ay 6 na taong gulang at nasa unang baitang. Ang asawa kong si Marco ay nagtatrabaho sa isang negosyo ng pag-aangkat at pagluluwas na nangangahulugang madalas siyang bumibiyahe. Dati niyang sinasabi sa akin na ang pagkakaroon ng isang abala at ambisyosong lalaki ay isang magandang bagay hanggang sa ang pagiging abala na iyon ay naging isang malamig at malayong katahimikan. Nakatira kami kasama ang mga magulang ni Marco, sina Margarita at Arturo, sa isang kondominium na nakapangalan sa amin ni Marco. Ang biyanan kong si Margarita ay isang babaeng nabubuhay at humihinga para sa panlabas na anyo at katayuan sa lipunan. Nagsasalita siya sa isang malambing at pinong tono, ngunit ang bawat salita ay isang perpektong nakatutok na karayom na tumatama kung saan pinakamasakit. Ang biyanan kong si Arturo ay isang lalaking may matibay na prinsipyo. Mahal na mahal niya ang kanyang apo, ngunit bihira siyang makialam. Isang Lunes ng umaga iyon sa kalagitnaan ng Enero. Isa sa mga madilim at maulan na araw, kung saan ang pakiramdam ng makintab na sahig na kahoy ay malagkit sa paa. Naghahanda ako ng mainit na lugaw para kay Leon, nagiinit ng kaunting natirang hamonado mula sa Noche Buena, at sinusubukang balansehin sa isip ko ang paghahatid sa aking anak sa paaralan sa tamang oras at ang pagpapadala ng mga bagong disenyo sa isang kliyente. Ang tanging gusto ko lang ay isang tahimik na umaga, ngunit sa bahay na ito, ang kapayapaan ay isang luho na kailangan mong ipagmamakaawa. Lumabas si Margarita mula sa kanyang kwarto at inikot ang paningin sa kusina bago huminto sa lalagyan ng mga hugasin. Kapag may mga bisita ka, dapat presentable ang bahay. Kapag nag-iwan ka ng mga ganyang bagay, may sasabihin ang mga tao. Huminto ang mga kamay ko sa ibabaw ng kalan. Pinanatili kong magalang ang aking boses. Opo, itatabi ko na po ngayon din, Margarita. Hindi siya sumagot. Sa halip, pinagmasdan niya si Leon habang naghihirap itong itali ang sintas ng kanyang sapatos. Tumingala ang bata. Lola, may pagsusulit po ako sa pagbabaybay ngayon. Umungol lang si Margarita. At saka muling tumingin sa akin. Ihatid mo siya sa eskwelahan. Pero bumalik ka agad. May mga kailangan tayong gawin dito sa mga susunod na araw. Mga malalaking bagay. Bago pa ako makapagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, tumunog ang telepono niya. Lumabas ang pangalan ni Marco sa screen. Tulad ng nakagawian niya, isang nakagawian na ngayon ko lang napagtanto na isang palabas. Para sa akin inilagay niya ang tawag sa speaker upang marinig ng lahat. Ang boses ni Marco ay matalas at naiinip. Mama, makinig ka. Hindi mo siya kailangang palayasin ng direkta. Gawin mo lang na siya na mismo ang magkusang umalis. Nanigas ako. Mainit ang mangkok ng lugaw sa aking mga kamay, ngunit isang panginginig ang gumapang sa aking likuran. Nagpakawala si Margarita ng isang maliit at nasisiyahang bulong. At ang mga kandado. Hintayin mong ihatid niya si Leon at saka mo palitan. Utos ni Marco sa isang malamig at seryosong tono na tila ba pinag-ensayuhan niya ito. Kung may magtanong, sabihin mo na nasira ang lumang kandado at may dumating na tagagawa ng susi para ayusin ito. Walang drama, siguraduhin mo lang na hindi na siya makakapasok ulit. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging tunog na naririnig ko ay ang mabilis na kabog ng sarili kong puso. Ang kondominium ay nakapangalan sa aming dalawa. At gayunpaman, sa bibig ng aking asawa, ako ay isang nanghihimasok na kailangang kulungin sa labas. Ang pinakamasakit na hiwa ay ang kahihiyan na nangyayari mismo sa harap ng babaeng matagal na akong hinahamak. Bahagyang lumambot ang boses ni Marco. Kailangan mong maghanda para salubungin ang ating bisita. Magpakatatag ka, Mama. Ako na ang bahala sa lahat. Bisita. Naintindihan ko agad. Ang mga malalaking bagay na pinaghahandaan niya ay hindi isang kaganapan, kundi isang tao, isang kapalit. At ako ay isang sagabal lamang na kailangang alisin. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Margarita sa matatag na boses. Alam ko kung ano eksakto ang gagawin. Nahirapan akong lumunok. Gusto kong sumigaw, humingi ng paliwanag. Ano sa tingin niyo sa akin?
Ngunit tiningnan ko si Leon, nakarapat-dapat sa isang normal na umaga, hindi isang umagang puno ng ingay ng mga matatandang naninira gamit ang mga salita. Tinuturuan tayo na labhan ang maruruming damit sa loob ng bahay. Ngunit hindi ito tungkol sa panlabas na anyo, tungkol ito sa pagprotekta sa anak ko. Lumabas si Arturo mula sa sala. Tiningnan ako ng isang ekspresyong hindi ko mabasa. Hindi siya kumampi, ngunit ang kanyang tingin ay isang tahimik na babala. Manatiling kalmado. Alam kong tama siya. Kung sasabog ako, ang unang biktima ay si Leon. Lumuhod ako at inayos ang kwelyo ng polo ng anak ko. Kunin mo ang jacket mo. Malamig at umaambon sa labas. Baka sipunin ka. Hinawakan ni Leon ang aking kamay, ang kanyang maliliit at maiinit na daliri sa pagitan ng sa akin. Ang init na iyon ang nagpakalma sa aking panginginig. Naalala ko ang isang bagay na palaging sinasabi ng sarili kong ina. Panatilihing malamig ang ulo at mapapanatili mo ang bubong sa ibabaw ng ulo ng iyong anak. Ang bubong ay hindi lamang ang bubong at mga dingding. Ito ang aming buong mundo. Bago kami umalis, napadpad ang aking mga mata sa maliit na mangkok sa tabi ng pinto kung saan namin nilalagay ang mga ekstrang susi. Hindi ko sila hinawakan. Tinandaan ko lang sa isip ko. Plano nilang palitan ang mga kandado ng pinto. Kailangan ko nang mag-isip tungkol sa paghawak ng mahigpit sa mga susi ng sarili kong buhay. Inihatid kami ni Margarita hanggang sa pinto ng may tunong puno ng pagmamaliit. Sige na at bumalik ka agad. Walang pag-aaksaya ng oras. Nagawa kong ngumiti ng tipid. Opo. Ihahatid ko lang po si Leon sa eskwelahan at babalik din ako agad. Ang mabigat na pinto ay sumara sa likod ko na may isang lagitik. Ang aking refleksyon ay isang malabong anino sa makintab na tanso na may numero. Ako pa rin ito. Ang manugang na tinatawag si Margarita bilang tanda ng paggalang, ngunit mula sa sandaling marinig ko ang tawag na iyon, nalaman ko na ang ilang mga bitak ay hindi gumagawa ng ingay. Para silang isang tahimik na halumigmig na tumatagos hanggang sa iyong mga buto. Dati akong naniniwala na kung ikaw ay isang mabuting tao, may mga mabubuting bagay na mangyayari sa iyo, na ang pagbaling ng kabilang pisngi ay isang kabutihan. Ngunit may pagkakaiba sa pagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagpayag na tapakan ka ng iba. Ngayon, isang bagay na lang ang pinaniniwalaan ko. Ang kabaitan ay nangangailangan ng paninindigan. Kung hindi, pagkakakamalan ito ng mga tao na kahinaan. At tapos na akong maging mahina. Pagkatapos ihatid si Leon sa eskwelahan, nagmaneho ako pabalik ng may mabigat na dibdib. Ang mga kalsada sa Maynila pagkatapos ng Pasko ay may iilan pa ring nakasabit na palamuti, ngunit ang malamig at maulan na hangin ay walang awa. Pagdating sa gusali, nag-atubili ako sandali bago pindutin ang pindutan ng elevator. Ang boses ni Marco ay umaalingaw-ngaw sa aking isipan, tulad ng isang timba ng yelong tubig na ibinuhos sa aking likod. Sa loob, nagpalit si Margarita ng isang masikip, madilim, at malinis na damit panlaro. Nakapagtataka, hindi siya nag-uutos gaya ng nakasanayan. Nagpapabalik-balik siya sa paglalakad, tinitingnan ang kanyang relo, at saka ang salamin sa pasilyo na parang may hinihintay na mahalagang tao. Pumasok ako, nandito na po ako. Gumawa siya ng mapanghamak na paggalaw ng kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa telepono na nakaharap pataas sa lamesita. Nakita ko kung paano umilaw ang screen ng paulit-ulit dahil sa mga abiso at pagkatapos ay lumabas ang isang pangalan, Valeria. Agad itong kinuha ni Margarita at sinagot sa pamamagitan ng pagtawag gamit ang video. Lumitaw sa screen ang isang nakababatang babae. Marahil nasa huling bahagi ng kanyang 20. May malambot at kulot na buhok at isang perpektong kinakalkulang ngiti. Ang kanyang boses ay purong pulot. Margarita, hello po. Kamusta na po kayo? Ako po si Valeria, ang kaibigan ni Marco. Ang salitang kaibigan ay pinahaba. Kasing lambot ng seda at kasing talim ng labaha. Nasa sulok ako ng kusina, hinuhugasan ng isang saro ng kape, pinakikinggan ang bawat salita. Ang malamig na tubig mula sa gripo ay hindi kasing lamig ng pakiramdam na gumagapang sa aking likod. Nagliwanag ang mukha ni Margarita sa isang totoong ngiti. Isang ngiti na ilang taon na niyang hindi ipinapakita sa akin. Valeria, Ija, anong gandang sorpresa. Natawagan mo ako sa perpektong oras. Ikiniling ni Valeria ang kanyang ulo. Naku, mabuti naman po. May kaibigan po kasi akong nag-uwi ng mga gamit mula sa Europa at nagtabi po ako ng kaunting regalo para sa inyo. Isang napakagandang mamahaling krema na pampabata at ilang tsokolateng galing pa sa Switzerland.
Sana po, magustuhan ninyo. Uuwi po ako ng Pilipinas sa loob ng ilang linggo at gusto ko po sanang dumaan para bumati sa inyo ng formal kung hindi po kayo maaabala. Halos mapatawa ako ng malakas, isang mapait at masakit na tawa. Mga pampaganda at tsokolate para panatilihing masaya at malusog ang aking biyenan habang nagpaplano sila laban sa akin. Ang buhay ay talagang isang kahangahangang bagay. Minsan ang pinakamabisang suhol ay hindi dumarating sa mga sobre, kundi sa mga kahon ng regalo na magandang binalot. Nakangiti ng maliwanag si Margarita. Maaabala? Huwag kang magsalita ng ganyan, Ija. Napakamaalalahanin mo. Kamusta si Marco diyan? Nagtatrabaho ba siya ng mabuti? Ang ngiti ni Valeria ay may kasabwat. Nako, sobrang abala po ni Marco. Lagi po siyang nagkukuwento tungkol sa inyo, alam niyo po ba? Sinabi niya sa akin na ang una niyang gagawin pag uwi niya ay puntahan kayo. Naramdaman kong sumikip ang lalamunan ko. Nagkukuwento si Marco tungkol sa kanyang ina. Nagkukuwento tungkol sa kanya. At sa kanyang anak. At sa kanyang asawa. Malamang binabanggit niya lang ako kapag kailangan niyang magbigay ng utos. Nagsalita si Margarita na parang ipinagmamalaki ang isang mahalagang pag-aari. Oo, palagi siyang ambisyoso. Ganyan dapat ang isang lalaki. Walang nakakarating sa malayo kung nakakulong lang sa kusina, tama? Mabilis at diretsyong tumingin siya sa akin. Pinanatili kong nakayuko ang aking ulo habang hinuhugasan ng saro, ang aking panloob na boses ay paulit-ulit na sinasabi, manatiling kalmado, huwag kang mahulog sa kanyang patibong. Sa screen, nagkunwaring namula si Valeria. Sana po talaga makuha ko ang pag-aproba ninyo. Siyempre naman, Ija. Isang babaeng may ganyang katalinuhan at mabuting puso. Bahagyang nawala ang ngiti ni Margarita habang gumagamit siya ng lihim na tono. Pero alam mo, ang pagiging bahagi ng isang pamilya ay nangangailangan ng tiyak na kamalayan. Kailangan mong malaman kung saan ka lulugar. Hindi ko matiis kapag ang mga tao ay nag-iisip na sila ay masyadong may karapatan. Halos mabitawan ko ang saro. Ang huling pangungusap na iyon ay hindi para kay Valeria. Isa itong patalim na nakatutok ng direkta sa akin, na binalot sa sapat na pagiging magalang upang itanggi ang anumang masamang intensyon. Natapos ang tawag. Ibinaba ni Margarita ang telepono na parang kakatapos niya lang isara ang isang malaking negosyo. Tumayo siya, tiningnan ang sala, at nagsimulang magbigay ng mga utos na nakabalat kayo bilang malumanay na mga paalala. Emilia, linisin mo ang lamesita at ang mga kurtinang iyan ay kailangan ng labhan. Kailangan ding pakintabin ang mga sahig. Mayroon tayong importanteng bisita at hindi ko papayagan na isipin niya na nakatira tayo sa dumi. Huminga ako ng malalim. Importanteng bisita. Sinabi niya iyon nang may diin. Kung magrereklamo ako, aakusahan niya akong isang selosa at mapait na asawa. Kung mananahimik ako, tatapakan niya ako. Pinili ko ang ikatlong paraan. Ang sumunod, ngunit may kamalayan. Opo, sige po, gagawin ko na po ngayon. Nagpunta ako sa labahan na puno ang mga kamay, ngunit ang isip ko ay mabilis na tumatakbo. Binuksan ko ang talaan sa aking telepono, hindi para maglabas ng sama ng loob, kundi para magdokumento. Ika, 15 ng Enero, pag-uusap sa telepono ni Valeria. Pangako ng mga regalo, pagbanggit ni Margarita sa isang importanteng bisita. Para silang mga ladrilyo. Hindi ko alam kung ano ang itatayo ko gamit ang mga iyon sa hinaharap. Ngunit alam ko na para manatiling nakatayo, kailangan ko ng isang pundasyon. Muling nakipag-usap si Margarita sa telepono. Walang humpay ang pagpupuri sa kausap. Ilang bahagi lang ang narinig ko. Oo, mula sa isang napakabuting pamilya, napaka-edukada, marunong magdala ng sarili, hindi tulad ng iba. Naiwan sa hangin ang pangungusap, ngunit alam ko kung sino eksakto ang tinutukoy niya. Inihahambing at sinusuri nila ako na parang isang piraso ng karne sa palengke. Hinigpitan ko ang hawak sa panlinis at sinabi sa sarili ko, pwede nilang hawakan ang timbangan. Pero hindi ko kailangang tumuntong doon. Lumabas si Arturo mula sa kanyang opisina na may hawak na dyaryo. Nakita niya ang pagiging abala ni Margarita at ang aking tahimik at sistematikong paglilinis. Tumigil sandali ang kanyang tingin sa telepono sa ibabaw ng lamesita. Hindi siya nagtanong, o nanita, bumulong lang siya na parang sa sarili niya. Lahat ng dramang ito sa pagitan ng mga matatanda. Ang bata ang magdurusa. Tumingala ako.
Nagtama ang aming mga mata sa loob ng 1 segundo bago siya tumalikod. Sa segundong iyon nalaman ko na hindi siya bulag sa mga nangyayari. Pinili niya lang na manatili sa gilid, ayaw palalain ang sitwasyon, ngunit hindi rin siya ganap na walang alam. Pagsapit ng hapon, pinalabo ng mahalumigmig na hangin ang mga bintana. Natapos ko na ang mga kurtina at isinampay ang mga ito sa banyo ng mga bisita para matuyo. Dumaan si Margarita at tumango ng may pagsang-ayon. Nakikita mo? Kapag nakikipagtulungan ka, pwede kang manatili. Tiningnan ko siya at isang kakaibang kalmado ang namuo sa akin. Manatili, kaya hindi na pala ito ang bahay ko. Isa na itong lugar kung saan ang aking presensya ay nakabatay sa kanilang pagsusuri. Naalala ko ang lumang kasabihan. Mas mabuti ng hawak mo ang kasiguraduhan kaysa umasa sa pangako. Pero para makapili ang ibon ng dadapuan, kailangan muna niya ng sariling mga pakpak. Nang gabing iyon, kumain ako ng hapunan kasama ang aking mga biyenan na parang walang nangyari, ngunit hindi na ako ang babaeng marunong lang yumuko. Nagsisimula ko nang makita ang buong larawan bawat piraso, at kapag nakita mo na ito, hindi ka na pwedeng magpanggap na bulag ka. Kinaumagahan, gumising ako bago pa man tumunog ang orasan, hindi dahil sa sipag, kundi dahil sa bahay na ito. Ang pagtulog ng dagdag na 10 minuto ay isang kasalanang may parusa. Nandyan pa rin ang lamig at ulan ng Maynila, ang malamig na sahig sa ilalim ng aking mga paa. Nagluto ako ng longganisa at itlog para kay Leon habang pinapakinggan siyang nagbabasa ng mga salita mula sa kanyang libro. Habang pinapanood kung paano binubuo ng kanyang maliit na bibig ang bawat letra, gumawa ako ng isang tahimik na pangako. Hindi alintana kung anong mga bagyo ang namumuo. Para sa kanya ay palagi akong magiging angkla. Lumabas si Margarita na may manipis na balabal sa kanyang mga balikat, tiningnan ang pagkain. Masyadong mamantika, at ang mga itlog ay masyadong luto. Hindi iyan manguya ng bata. Dapat alam iyan ng isang ina. Ibinaba ko ang tinidor at pinanatiling kalmado ang aking boses. Tatandaan ko po iyan sa susunod, Margarita. Medyo wala po sa sarili ko ngayong umaga. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Gusto niya ng pag-amin ng kasalanan. Pinapatibay nito ang kanyang autoridad. Naiintindihan ko iyon, kaya hindi ako nakipagtalo. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi na tumatagos sa akin tulad ng dati. Pagkatapos ihatid si Leon sa eskwelahan, ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho. Kailangan ng isang kliyente ng mga pagbabago sa disenyo ng isang kwarto at kailangan ko itong tapusin bago magtanghali. Inilagay ko ang aking computer sa hapagkainan na may isang mata sa screen at ang isa naman sa kaldero ng sopas na kumukulo sa kusina. Ang buhay ko ay naging paglalakad sa isang manipis na lubid na may apoy sa magkabilang dulo. Bandang 10:00 ng umaga, tinawag ako ni Margarita sa sala. Nakaupo siya kasama ang libro ng mga gastusin sa bahay, isang libro na dati ay iniimbitahan akong makilahok, ngunit ngayon ay inilayo na sa akin na parang ako ay isang basahan lamang. Tumaas na naman ang bayarin sa kuryente. Sigurado ikaw ito dahil sa computer mo at sa mga ilaw na bukas buong araw. Mga babaeng nagkukunwaring nagtatrabaho, pero hindi naman nag-aambag ng tama. Tumingala ako. Siya ang nagpapanatili ng aircon sa pinakamalamig na temperatura, ngunit ang komento niya ay walang kinalaman sa katotohanan, kundi upang iparamdam sa akin na ako ay isang palamunin. Mag-iingat po ako ng higit pa. Dapat matagal ka nang nag-iingat. Singhal niya. At tungkol sa pinagsamang ipon na iyon sa bangko, sinabi ko kay Marco na dapat siya ang humawak ng pera. Ang isang lalaki ay kailangang manggasiwa sa pangkalahatang pananaw. Nanigas ako. Ang pinagsamang ipon sa bangko. Binanggit niya ito ng may napakagaan na tono. Iyon ay mula sa pawis at mga gabi ng pagtatrabaho naming dalawa. Hindi ako nagtanong kung ano ang alam niya ni hindi ko pinahalata na may epekto ito. Tumango lang ako. Sa loob ko ay nagsimulang tumunog ang isang bagong alarma. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Marco. Hindi niya tinanong kung kamusta si Leon. Hindi niya tinanong kung kamusta ako. Isang tuyong pangungusap lang. Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay sa bahay. Tiningnan ko ang screen at nagpakawala ng isang hungkag at walang tawa. Ang mga tao ay natatakot lamang sa mga komplikasyon kapag may itinatago silang hindi simple. Hindi ako sumagot. Natututunan ko na ang kapangyarihan ng estratehikong pananahimik. Nang sunduin ko si Leon sa eskwelahan, masaya siyang tumakbo papasok. Mama, nakakuha po ako ng bituin sa pagsusulit ko. Yumuko ako upang yakapin siya at halikan sa noo,
Ngunit sa likuran ko, ang boses ni Margarita ay pumutol sa sandali tulad ng isang basag na salamin. Ang bituin ay maganda, pero kailangan mong matuto ng mabuting asal. Pumasok ka ng hindi bumabati kahit kanino. Bastos iyon. Napaurong si Leon. Patawad po, Lola. Magandang hapon po, Lola. Tiningnan niya ako ng mga matang nagtatanong kung ano ang ginawa niyang mali. Sumakit ang puso ko. Dinala ko siya sa kanyang kwarto para makapagpalit ng damit. Hindi ko siya tuturuang sumagot ng pabalang sa mga nakatatanda, ngunit tuturuan ko siyang maging mabuti sa kanyang sarili. Tama ang ginawa mong pagbati, bulong ko. Pero wala kang ginawang masama sa pagiging masaya. Ayos lang na maging masaya basta hindi ka nakakabastos. Tumango si Leon at saka nagtanong sa maliit na boses. Mama, bakit palagi pong galit sa inyo si Lola? Ang inosenteng tanong ay nahulog sa aking kaluluwa tulad ng isang bato sa tahimik na tubig. Umupo ako sa tabi niya at pinili ko ang aking mga salita ng maingat. Si Lola ay prangka lang talaga. Iba ang pananaw namin sa mga bagay-bagay at minsan mahirap iyon, pero mahal kita at kaya ko sinusubukang gawin ang pinakamabuti. Niyakap niya ako sa leeg. Mahal din kita, Mama. Iniwas ko ang aking ulo para itago ang mga luhang namumuo sa aking mga mata. Ang pagmamahal ng isang anak ay maaaring magparamdam sa isang babae na siya ay hindi matatalo at sa parehong oras ay napakarupok. Nang gabing iyon, habang kinukuha ko ang gamot sa ubo ni Leon mula sa kabinet ng gamot, nakita ko si Arturo na nag-aayos ng mga istante. Nang hindi nakatingin sa akin, itinulak niya ang maliit na bote paharap, inuubo ang bata, ang pabago-bagong panahon ang dahilan, malumanay niyang sabi. Ipainom mo sa kanya ang tamang sukat ng gamot. Salamat po Arturo, sabi ko. Huminto siya sandali at idinagdag, habang hindi pa rin nakatingin sa akin. Kahit anong mangyari, isipin mo muna ang bata. Humapdi ang mga mata ko. Hindi siya nagtanong kung anong nangyayari at hindi niya sinabing huwag gumawa ng gulo. Ipinaalala niya lang sa akin ang aking angkla, ang tanging bagay na pipigil sa aking sariling galit na tangayin ako. Nang gabing iyon, nang tulog na ang lahat, umupo akong mag-isa sa hapagkainan at binuksan ang aking bank account online. Hindi na ako naghahanap ng may gulat, naghahanap ako ng may malamig at malinaw na layunin. Sinuri ko ang kasaysayan ng transaksyon. May mga maliliit na pagkuha ng pera, sapat na liit upang hindi mapansin, ng isahan, ngunit regular at sistematiko. Para itong isang taong kumukuha ng dugo ng patak-patak upang hindi mahimatay ang biktima. Isinara ko ang pahina at ibinaba ang telepono. Ang tanging tunog ay ang pag-ugong ng refrigerator. Ginagamit nila ang oras upang ubusin ako, upang sirain ang aking dignidad, ang aking mga karapatan bilang asawa, at ang aking karapatan sa bahay na nagdadala ng aking pangalan. Ngunit kung ang tubig ay kayang gasgasin ang bato ay kaya ring pigilan ng ilog. Kailangan lang nitong nasa tamang lugar. Pumasok ako sa kwarto ni Leon at pinanood siyang matulog na nakahawak ng mahigpit ang kamay sa isang berdeng krayola. Inayos ko ang kanyang kumot at pinatay ang ilaw. Sa dilim, hindi na ako nagdasal para sa isang kapayapaan na nakasalalay sa awa ng iba. Nagdasal ako para sa kalinawan upang tahakin ang landas na kailangan kong tahakin ng nakataas ang noo. Nang sumunod na araw ng pahinga, nag-organisa si Margarita ng kanyang taunang pananghalian para sa mga kamag-anak, isang tradisyon na, ayon sa kanya, ay nagdadala ng swerte. Alam kong sa totoo lang ay isa itong pagkakataon para pangunahan ang kanyang maliit na palapag ng lipunan at kung maaari ay bigyan ng leksyon sa pagpapakumbaba ang kanyang manugang. Pinapunta niya ako ng maaga sa palengke at bilihan na may mahigpit na listahan. Ang ulam ay dapat mamahaling hamonado, inihaw na tiyan ng salmon, at ensaymada mula sa isang sikat na panaderya. Sumunod ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto kong maging maayos ang araw para kay Leon. Pagsapit ng tanghali, dumating ang mga kamag-anak. Isang tita ni Marco ang tumingin sa sala at masayang nagsabi, Margarita, napakabuti ng taon ninyo. Ang ganda ng lugar. Pinagpaga ni Margarita ang kanyang damit. Naku, lahat ng ito ay salamat kay Marco. Napakasipag niyang magtrabaho. Iyan ang ginagawa ng isang tunay na lalaki. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga salita ay parang asin sa sariwang sugat. Ang manugang ay kailangan lang panatilihing maayos ang bahay. Huwag maging ambisyosa sa ibang bagay. Naglagay ako ng isang bandehado ng pampagana sa mesa
at ngumiti. Opo, syempre. Tiningnan ako ng tita mula ulo hanggang paa. Taga-disenyo ng interior. Ang sosyal pakinggan. Siguro ang laki ng kinikita mo. Bago pa ako makasagot, sumingit si Margarita nang may halong tawa at pagmamaliit. Naku, libangan lang yan. Ang lalaki sa bahay ang humahawak ng pananalapi. Kapag ang babae ay masyadong nakialam sa pera, sinisira niya ang pamilya. Tumawa ang ilang tao. Nag-init ang mga tainga ko. Ngunit umupo ako at nagsimulang humiwa ng pagkain para kay Leon. Hindi ko gagawing lugar ng digmaan ng isang pagtitipon ng pamilya, ngunit hindi pa tapos si Margarita. Sa kalagitnaan ng pagkain, ibinaba niya ang kanyang tinidor at bumuntong hininga ng madrama. Napakapahirap. May mga taong pumapasok sa bahay mo at umaarteng parang sila ang may-ari. Kung magsasalita ka, ikaw ang masamang biyenan. Kung wala kang sasabihin, guguho ang bahay. Agad sumingit ang tita. Tama ka. Ang isang manugang sa isang banda ay isa pa ring bisita. Kailangan niyang malaman kung saan siya lulugar. Umayos ako ng upo. Bisita. Ang salitang iyon ay isang sampal. Ako ang asawa ni Marco, ang ina ni Leon, kasamang nagmamay-ari ng kondominium na iyon, at sa kanilang mga bibig ay isa lamang akong bisita. Tiningnan ko si Arturo. Patuloy siyang kumakain ng tahimik. Ngunit nang magsisimula na ulit si Margarita ng panibagong pasaring, ibinaba niya ang kanyang tinidor. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit pinatahimik nito ang mesa. Maging maingat tayo sa mga sinasabi natin sa harap ng bata. May sapat na siyang edad para matandaan ito. Iyon lang, agad na nag-iba ang usapan. Si Margarita, halatang hindi mapakali, ay nag-asikaso ng kanyang pagkain. Palagi kang nag-aalala ng sobra, Arturo. Hindi siya sumagot, nagpaalam na lang at bumalik sa kanyang opisina. Ito ang kanyang paraan ng pagtulong, hindi direktang pagtatanggol, ngunit sapat para pigilan ang atake. Pagkatapos ng pagkain, nasa kusina ako, naghuhugas ng mga plato habang pinakikinggan ang bulungan sa sala. Muling ipinagmamalaki ni Margarita ang importanteng bisita na darating, ang mga mamahaling regalo, at ang mga taong hindi alam kung saan lulugar. Hindi ako lumabas. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang makitang naaapektuhan ako. Nang matapos ako, pumunta ako sa cabinet para kunin ang gamot ni Leon. Sa tabi ng bote ng gamot sa sakit ng ulo, ay may isang maliit na nakatiklop na papel na sadyang inilagay doon. Binuksan ko ito. Ito ay isang numero ng telepono at isang pangalan. Attorney Hernando Cruz, abogado. Sa ibaba, sa malinis na sulat kamay ni Arturo, isang maikling mensahe. Para sa mga usaping pampamilya, tumawag ka kung kailangan mo. Nanatili akong nakatayo doon, hindi gumagalaw. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako na-corner. Tumingin ako papunta sa opisina. Nasa pintuan si Arturo nang hindi nakatingin sa akin. Bahagya siyang tumango, halos hindi mapansin, at pumasok muli, walang paliwanag. Naintindihan ko. Ito ang kanyang paraan ng pag-aalok sa akin ng labasan, habang pinapanatili ang marupok na kapayapaan ng pamilya. Nang gabing iyon, habang umaalis ang mga bisita, dumaan si Margarita sa harap ng pinto ng kwarto ko at sinabi ng sapat na malakas para marinig ko. Alam mo, kung magsisimula ng masira ang kandado ng pangunahing pinto, baka kailangan na nating tumawag ng tagagawa ng susi. Normal na bagay lang ito, walang personalan. Tumingala ako mula sa librong binabasa ko kay Leon ng may kalmadong ekspresyon. Siyempre po, Margarita, nasisira ang mga bagay. Kailangan silang ayusin. Mukha siyang nagulat. Inasahan niya akong mataranta, pero wala akong ibinigay na reaksyon. Nang gabing iyon, hindi ako umiyak. Umupo ako sa aking maliit na mesa at ginawa ang isang bagay na matagal ko nang ipinagpapaliban. Kumuha ako ng mga litrato ng lahat ng mahahalagang dokumento na nahanap ko. Ang titulo ng ari-arian, ang kontrata ng sangla, ang mga deklarasyon sa buwis. Hindi ko kinuha ang mga orihinal. Gumawa lang ako ng isang nakatagong kopya sa telepono na maingat na binigyan ng pangalan. Magtiwala, pero mag-verify. Pagkatago ko ng telepono, tiningnan ko ulit ang numero ng abogado. Isa itong maliit na bagay, ngunit nagparamdam ito sa akin na hindi ako nag-iisa. Ginagamit nila ang aking pasensya at dignidad. Sa ayaw at sa gusto,
Ang utang na iyon ay kailangang mabayaran. Itinago ko ang papel sa pinakaligtas na bulsa ng aking pitaka, katabi mismo ng katibayan ng kapanganakan ni Leon. Hindi na ito isang numero lang, isa itong paalala na may karapatan akong tratuhin ng may paggalang at ang aking anak ay may karapatan sa isang ina na hindi itinuturing na estranghero sa sarili niyang bahay. Ginugol ko ang karamihan ng gabing iyon ng gising, hindi umiiyak, kundi may kakaiba at matalim na kalinawan. Hindi ibinigay sa akin ng aking biyenan ang numerong iyon para magsimula ng giyera, kundi para masigurong hindi ako magiging biktima sa isang labanan. Kinabukasan, inihatid ko si Leon sa eskwelahan ng mas maaga kaysa sa nakasanayan. Sa daan, pinakinggan ko siyang magkwento tungkol sa kanyang araw habang mabilis na tumatakbo ang isip ko. Kailangan kong malaman kung nagiging praning lang ako o kung talagang pinaglalaruan nila ako. Pagbalik sa kondominium, naggugupit si Margarita ng mga halamang gamot sa balkonahe. Nakita niya ako at hindi nagtanong tungkol kay Leon. Nagtanong siya tungkol sa hapunan. Magluto ka ng kaldereta mamayang gabi, yung nakakabusog. Tumango ako, pero imbes na pumunta sa kusina, pumunta ako sa kwarto ko. Isinara ang pinto at binuksan ang computer. Ang pinagsamang ipon. Laging sinasabi ni Marco, "Huwag kang mag-alala, mahal. Ako na ang bahala." Sa pag-ibig, ang mga salitang iyon ay parang isang pag-alo. Ngayon, parang isa itong banta. Tiningnan ko ang aking account. Lumabas ang balanse sa screen. Kumurap ako at muling kumurap, sigurado na mali ang pagbasa ko. Napakababa ng halaga, hindi dahil sa ilang daan o ilang libo. May napakalaking butas. Bumaba ako sa kasaysayan ng transaksyon. Sistematiko ang mga pagkuha ng pera. Nakakalat sa loob ng ilang buwan. Ang bawat isa ay sapat ang liit para hindi mag-umpisa ng agarang alerto. Ilang libo rito, ilang libo doon. Mabilis akong nagkuwenta sa telepono ko. Naramdaman kong namanhid ang mga daliri ko. Ang kabuuan ay 3.2 milyong piso. Ibinaba ko ang telepono at napatitig sa pader. 3.2 milyon. Pera iyon mula sa mga proyekto ko sa disenyo na ginawa ko tuwing madaling araw. Pera iyon na ipinagmamalaking sinasabi ni Marco na para sa kinabukasan ni Leon. Pera iyon na gagamitin sana namin para ayusin ang kwarto niya paglaki niya. Tumanggi akong mataranta. Huminga ako ng malalim, pumunta sa kusina, nagsalin ng isang basong tubig at ininom ito ng dahan-dahan. Pagkatapos ay bumalik ako, kumuha ng mga kopya ng bawat transaksyon at naisave ang mga ito sa isang file na may lihim na password. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero may alam akong isang bagay. Kapag may ebidensya, mapipilitang makinig ang mga tao. Sa bahay na ito, ang salita ng isang babae ay madalas binabalewala na parang puro emosyon lang, ngunit ang mga dokumento ay kasing tigas ng bato. Naghintay ako hanggang sa lumabas si Margarita para sa kanyang pang-araw-araw na paglalakad, saka ko tinawagan si Marco. Matagal na tumunog ang telepono bago niya sinagot na may inis na boses. "Ano yon?" Habang pinapanatiling matatag ang boses ko, sinabi ko, "Marco, tinitingnan ko ang pinagsamang ipon natin. May nawawalang 3.2 milyon. Inilipat mo ba ito sa ibang lugar?" Nagkaroon ng isang segundong katahimikan. Naririnig ko ang mahinang ugong ng aircon sa background, ang tunog ng isang kwarto sa hotel. Nagpakawala siya ng isang tuyo at mapanghamak na tawa. "At ngayon, bakit mo sinusuri ang pera natin?" "Hindi ko sinusuri, nakita ko lang. Inilipat ko iyon para sa isang pamumuhunan," sabi niya ng padabog. "Anong klaseng pamumuhunan?" Tanong ko nang hindi binabago ang tono. "Isang proyekto. Sinabi ko na sa iyo na may ginagawa ako." Huminga ako ng dahan-dahan. Proyekto. Iyon ang paborito niyang salita na palusot, isang takip na biglang nagsasara sa anumang pag-uusap na ayaw niyang gawin. "Pwede ko bang makita ang mga dokumento? Dahil pera natin iyon, sa tingin ko dapat kong malaman ang mga detalye." Huminga siya ng malakas. Naiirita. "Heto na naman tayo. Kailangan ko pa ba ng permiso mo para gamitin ang pera na kinita ko?" "Pera na kinita ko." Ang mga salitang iyon ay isang kutsilyo na bumubura sa lahat ng ambag ko. Sa lahat ng gabi ng pagpupuyat ko, binubura pa ang tunay na kahulugan ng salitang pinagsama. Hindi ko itinaas ang boses ko, mabagal ko lang sinabi. "Ipon nating dalawa iyon, Marco. May karapatan akong malaman." Pagkatapos ay nag-iba siya ng taktika. Lumambot ang boses niya. Sa ganoong mapagmalaking tono na ginagamit niya para tratuhin ako na parang isang bata.
Makinig ka. Mahal, magtiwala ka lang sa akin. Oo, nasa gitna ako ng mahahalagang bagay dito. Huwag mo nang gawing drama ito. Kung marinig ka ni mama na kinu-question ako, iisipin niya na hindi mo ako nirese-respeto. Kailangan kong pigilan ang aking tawa. Hindi niya sinasagot ang tanong. Nagtatago siya sa likod ng kanyang ina. Ito ang kanyang palaging ginagawa. Sinasamantala ang takot kong matawag na isang mahirap at walang galang na asawa. Pero hindi sa pagkakataong ito. Walang kinalaman ng nanay mo rito. Sabi ko sa mahina ngunit matatag na boses. Tinatanong lang kita ng isang simpleng tanong. Nasaan ang pera? Natahimik siya sandali. Tapos naging malamig ang boses niya. Nasa lugar kung saan ko ito maaasikaso. Magtuon ka na lang sa pag-aalaga kay Leon. Huwag ka nang makialam sa negosyo. Hindi na ako nakipagtalo. Hinayaan kong lumipas ang ilang segundo na parang pinag-iisipan ko ang mga salita niya. Sa totoo lang, itinatatak ko ito sa isip ko. Huwag ka nang makialam. Ang mga salitang iyon ay parang pinto na isinara ng malakas sa mukha ko. Ang huli kong sinabi ay magalang. Sige, kapag may oras ka, ipadala mo sa akin ang mga dokumento. At ibinaba ko ang telepono. Nakaupo ako sa katahimikan ng mahabang panahon. Masakit. Siyempre masakit na tratuhin na parang isang estranghero sa loob ng sarili kong kasal, ngunit ang sakit na ito ay iba. Hindi ako nito ginigiba. Pinapakita nito sa akin ang katotohanan. Tamang-tama. Bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok si Margarita. Ibinababa ang kanyang mga pinamili. Nandyan ka pala. Tigilan mo na ang kalalaro sa telepono mo buong araw. Hindi nililinis ng bahay ang sarili nito. Tiningnan ko siya na may kalmadong ekspresyon. Tinatapos ko lang po ang isang trabaho. Suminghal siya. May mga patakaran ang pamilyang ito. Ang babaeng marunong humawak ng kusina ay sapat na ang ginagawa. Ipaubaya mo ang usaping pera sa mga lalaki. At iyon ang kasabihan ng pamilya. Hindi lang pala si Marco ang may kailangan na makita akong maliit. Kailangan din ng kanyang ina na maging maliit ako para madali niya akong makontrol. Pumunta ako sa kusina at nagsimulang ihanda ang kaldereta na hiningi niya. Gumagalaw ng kusa ang aking mga kamay, ngunit ang isip ko ay nakabuo na ng isang malinaw at hindi matitinag na desisyon. Hindi na ako muling magtatanong tungkol sa pera habang lumuluha. Hahanapin ko ang mga sagot gamit ang mga dokumento, gamit ang mga proseso, gamit ang mga bagay na hindi pwedeng pagtalunan o pabulaanan. Nang sunduin ko si Leon ng hapong iyon, tumakbo siya papunta sa akin nang may pananabik para ipakita ang iginuhit niya. Niyakap ko siya. Ang init ng kanyang maliit na katawan ay isang kalasag laban sa lamig na nararamdaman ko sa loob. Sinabi ko sa sarili ko, maaaring mawala ang pera, maaaring masugatan ang dangal, pero ang anak ko ay hindi magkakaroon ng inang guguho. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Leon, inilabas ko muli ang numero ng abogado. Hindi ako tumawag. Tinitigan ko lang ito ng matagal bago ko itinago. Ang unang hakbang ko ay dapat siguradong hakbang. Para makahuli ng tigre, kailangan mong pumasok sa kuweba nito, ngunit hindi ka papasok ng walang dala, magdadala ka ng ilaw. Hindi ko na muling tinawagan si Marco ng gabing iyon. Alam ko na kapag ang ibang tao ang hawak ang lahat ng baraha, kapag mas sinusubukan mo itong agawin, mas nanganganib kang mahiwa. Pinili kong magkunwaring walang alam. Kinaumagahan, nagpatuloy ang lahat gaya ng dati. Ang paghatid kay Leon sa eskwelahan, pagdaan sa palengke, ang mga maliliit na gawain na nagpapanatiling matatag sa mundo ng aking anak. Ngunit iba na ang isip ko. Pinapakinggan ko si Marco gamit ang isang bagong pananaw. Sinusuri ko ang bawat salitang sinasabi niya. Wala nang pagdududa, wala nang baka nagmamalabis lang ako. Nang hapong iyon, tumawag ulit si Marco. Ang tono niya ay kaswal, halos nagbibiro. Uy, galit ka pa ba? Pinanatili ko ang neutral na boses. Hindi ako galit, Marco. Sa tingin ko lang, pagdating sa pinagsamang pera natin, dapat pareho tayong nakakaalam. Nagpakawala siya ng isang mapanghamak na tawa. Pinagsamang pera, nagsasalita kang parang isang tagatuos. Mag-asawa tayo, hindi tayo kumpanya. Hindi ko kinagat ang pain. Naging direkta ako. Anong mga petsa mo kinuha ang pera? Kanino mo inilipat? May kontrata ba? Nagkaroon ng maikli at tensyonadong katahimikan. Pagkatapos, tumigas ang boses niya. Iniimbestigahan mo ba ako? Nagtatanong ako sa iyo, na asawa ko. May karapatan akong gawin iyon. Karapatan.
Anong karapatan? Bulyaw niya. Nasa bahay ka kasama si Leon. Ako ang nasa labas kumikita ng pera. Kung kailangan kong maglipat ng pondo, ililipat ko ito. Nasa bahay ka kasama si Leon. Ang pangungusap ay nanatiling nakalutang sa hangin tulad ng isang kaswal na pagmamaliit sa lahat ng ginagawa ko na parang ang pagpapalaki ng isang tao ay isang bakasyon. Pinigilan ko ang galit. Nagtatrabaho rin ako, Marco, at nag-aambag din ako. Huwag mong gawing dahilan ng trabaho mo para bastusin ako. Huminto siya at pagkatapos ay bumuntong hininga. Makinig ka. Pagod ako. Ayokong makipag-away. Hindi ka ba pwedeng magtiwala sa akin kahit ngayon lang? Iyon ang kanyang klasikong maniobra. Kapag naiipit siya sa mga katotohanan, nagtatago siya sa mga damdamin. Kung magpipilit ako ang lalabas, na walang tiwalang asawa. Isa itong patibong na maayos na inilatag. Sumagot ako ng mabagal. Ang tiwala ay kinikita sa pamamagitan ng pagiging malinaw, Marco. Ang bulag na pagtitiwala ang pinakamabilis na paraan para masaktan. Nagpakawala siya ng hininga dahil sa inis. Alam mo, hindi mo iniisip kung anong nararamdaman ko rito. Sinusubukan kong isara ang isang kasunduan at iniimbestigahan mo ako. Baka mawala ako sa tuon dahil sayo. Tapos sinabi ko ang isang bagay na hindi ko kailanman naglakas loob na sabihin noon. Nag-aalala ka ba na mawala ang tuon mo? O nag-aalala ka na mabisto ka? Natahimik ng buo ang linya. Anong sinabi mo sa akin? Ungot niya. Sinong nagturo sa'yo na maging ganyan kaduda? Alam kong sinusubukan niyang ilihis ang usapan sa aking tono, sa aking ugali, kahit ano na makakaiwas sa totoong tanong, kaya ibinalik ko ito sa sentro. Nasaan ang pera? Sagutin mo lang ang tanong na iyon. Sinabi ko na nga na pamumuhunan iyon. Sigaw niya. May kakilala ako. Anong alam mo rito? Anong pamumuhunan? Sinong kakilala? Anong pangalan niya? Nasaan ang mga papeles? Patuloy na kalmado ang boses ko. Nawalan siya ng kontrol. Emilia, tama na. Kung gusto mong mabuhay ng payapa, gagawin mo ang sinasabi ko. Huwag ka nang gumawa ng gulo sa isang maliit na bagay. Mabuhay ng payapa. Isang panginginig ang tumakbo sa katawan ko. Ang ideya niya ng kapayapaan ay hindi katahimikan, kundi ang aking pananahimik. Agad niyang isiningit ang kanyang ina sa usapan, tulad ng alam kong gagawin niya. Gusto mo bang mas magalit pa sa iyo si Mama? Kung malaman niya ito, sasabihin niya na wala ka na sa kontrol. Gusto mo bang harapin iyon? Isang maliit na ngiti na walang halong saya ang nabuo sa mga labi ko. Kinakausap ko ang isang lalaki na ginagamit ang lahat ng kasangkapan sa kanyang isipan para mapaurong ako. Ang opinyon ng nanay mo ay hindi magpapalitaw ng pera pabalik, Marco. Huwag mo siyang gamitin para iwasan ang tanong. Natahimik siya. Pagkatapos, nagbago muli ang kanyang boses. Naging malambot at nakikipagkasundo. Makinig ka sa akin. Ginagawa ko ito para sa kinabukasan ni Leon. Para sa kanya ang pera. Kung patuloy mo akong guguluhin, baka masira ko ang kasunduan. Sinong talo? Iyon ang kanyang pinakamalakas na sandata. Ang aming anak. Inaamin ko. Ang aking determinasyon ay nag-alangan sandali. Ngunit alam ko rin na kung papayagan ko siyang gamitin si Leon bilang kalasag para sa kanyang mga panloloko, sa huli ay si Leon ang magbabayad. Kung talagang ginagawa mo iyan para sa anak natin, magiging bukas ka sana, sabi ko. Hindi kailangan ni Leon ng tatay na magaling magsalita. Kailangan niya ng tatay na tapat. Nagpakawala siya ng maikli at malamig na tawa. Tingnan mo nga ang sarili mo sa lahat ng kabutihan mo. Makinig ka, wala akong oras para rito. Sa madaling salita, tigilan mo na. Ako na ang bahala. Hindi na ako nakipagtalo. Isang huling bagay na lang ang sinabi ko. Kung hindi mo ako sasagutin, hahanap ako ng sarili kong paraan para protektahan ang anak ko at ang mga karapatan ko. Isa ba, yang banta? Ungot niya. Hindi. Kalmado kong sagot. Isa itong babala para hindi ka magulat. Tinapos ko ang tawag. Hindi na nanginginig ang mga kamay ko. Habang mas nagiging malinaw ang katotohanan, mas nawawala ang takot ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kulay abo pa rin ang kalangitan. Ang salamin ay balot ng maliliit na patak ng tubig, parang isang bahay na hindi makahinga. Nang hapong iyon, dinala ko si Leon sa liwasan. Itinulak ko siya sa mga duyan at pinakinggan ang lahat ng kinuwento niya tungkol sa araw niya sa eskwelahan. Kailangan kong panatilihing normal ang kanyang mundo, kahit na naghahanda akong harapin ang gulo na kumukulo sa ilalim. Nang gabing iyon, nang tulog na siya,
Muli kong inilabas ang numero ng abogado. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa sa ilalim ng ilaw. Hindi na lang ito isang piraso ng papel, isa na itong pintuan. Hindi pintuan papunta sa paghihiganti, kundi isang pintuan para makalabas sa nakakasakal na kulungang iyon. Maingat ko itong tiniklop at ibinalik sa aking pitaka. Mula sa sandaling iyon, hindi na ako magmamakaawa pa para sa katotohanan. Hahanapin ko ito sa pinakadirektang paraan na posible. Kinaumagahan ng Enero 17, naghuhugas ako ng mga kamay nang tumunog ang telepono. Mensahe ito mula kay Marco, isang litrato niya sa paliparan na nakangiti at malinis ang suot na polo. Ang imahe ay maingat na kinuha upang makita ang paskil ng pintuan ng eroplano at ang marka ng bagahe, ngunit walang ipinapakitang anumang negosyo, walang maleta, walang computer, walang mga kasamahan. Isa itong litrato na idinisenyo para magpakita ng imahe, para sabihin sa akin, malayo ako ang may kontrol, kaya maging mabuting babae ka at umayos ka. Hindi ako sumagot. Pumunta ako sa kwarto ni Leon at tiningnan ang talaoransan na nakadikit sa pader. Mga babasahin, mga pagsusulit sa matematika, klase sa sining, mga maliliit na bagay, malinaw at madaling hulaan. Minsan, ang tanging bagay na pwedeng panghawakan ay hindi isang pangako, kundi isang talaorasan. Si Margarita, sa kabilang banda, ay aligaga. Nagpatawag siya ng isang taga-kumpuni para sukatin ang mga bagong kurtina. Bumili siya ng bagong set ng mga plato. Pinaglinis niya ako ng mga salamin sa balkonahe hanggang sa kumintab ang mga ito. Ang malinis na bahay ay nakakakuha ng respeto, sabi niya habang nakatayo sa likod ko. Huwag mong hayaan na may pumasok na mga tao at isipin na wala tayong klase rito. Sinasabi niya ito na parang ang bisitang hinihintay niya ay ang magiging hinaharap na may-ari ng bahay. Patuloy lang ako sa paglilinis. Alam kong hindi niya ako sinusubukang turuang maging mas mahusay na may bahay. Tinuturuan niya akong maging walang tinig at anino. Hindi ako makikipagtalo. Nanatili lang akong nakatuon sa sarili kong mga plano, hindi ng paghihiganti, kundi ng isang malinis na legal na pag-alis. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Margarita, bukas ng umaga, dadalhin ko si Leon sa dentista. Nagrereklamo siya ng sakit sa ngipin. Kumunot ang noo niya. Dentista. Magastos yan. Pagmumugin mo ng tubig na may asin. Mas mabuti na po yung sigurado kaysa magsisi. Sabi ko gamit ang universal na wika ng isang ina. Kung masakit po, hindi siya kakain at hindi makakatuon sa eskwelahan. Gumawa siya ng mapanghamak na kumpas ng kamay. Sige, pero bumalik kayo agad. Inilagay ko ito sa aking telepono. Bukas, dentista. Ito ang perpekto at hindi matatawarang dahilan para maging wala sa bahay ng ilang oras. Kinaumagahan, dinala ko si Leon sa totoong dentista para magpatingin. Pagkatapos, imbes na umuwi, pumunta kami sa bahay ng aking ina. May dala akong maliit na bag na may ilang pamalit na damit para kay Leon at ilan sa kanyang paboritong mga libro. Hindi ito paglipat. Isa itong paghahanda sa oras ng panganib. Kung pinaplano nilang palitan ang mga kandado, kailangan ko ng isang ligtas na lugar kung saan pwedeng matulog ang aking anak. Nakita ng nanay ko ang bag at lumambot ang kanyang ekspresyon. Ayos lang ba ang lahat doon, anak? Naging maikli ako. Nag-iingat lang po ako, ma. Medyo komplikado po ang sitwasyon. Ayoko pong maapektuhan si Leon. Bumuntong hininga siya at niyakap ako. Alagaan mo lang ang sarili mo at alagaan mo ang batang iyan. Inihatid ko si Leon pabalik sa kondominium bago lumabas si Margarita para gawin ang mga lakad niya tulad ng ipinangako ko. Kailangan kong maniwala siya na normal lang ang lahat. Sa laro ng ahedres, ang pinakamalalang pagkakamali ay hindi ang paggalaw ng maling piyesa, kundi ang pagpapakita ng iyong plano ng masyadong maaga. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Leon, sa wakas ay hinanap ko ang numero ni Dante, ang matalik na kaibigan ni Marco. Naghintay ako ng tamang oras at saka tumawag. Dante, ako ito, Emilia. Tunog nag-aalangan siya. Hello Emilia. Anong mayroon? Dumiretso ako sa punto. May kailangan akong itanong sa iyo. Sinabi sa akin ni Marco na may malaking negosyo daw siyang ginagawa. Sabi niya, kailangan daw niyang kumuha ng malaking bahagi ng ipon namin para doon. May alam ka ba? Nagkaroon ng mahaba at nakakailang nakatahimikan sa kabilang linya. Ang katahimikan na iyon ang nagsabi sa akin ng lahat. Nagpakawala siya ng malakas na buntong hininga. Emilia,
Walang anumang proyekto. Parang suntok ang pagtama ng mga salita niya sa akin. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Sabi niya sa mababa at nakokonsensyang boses. Wala siya sa isang paglalakbay pang negosyo. May kasama siyang iba. Nagsimula akong makarinig ng pag-ugong sa aking mga tainga. May kasamang iba? Tanong ko na halos pabulong na lang. Ito ba ay isang babaeng nagngangalang Valeria? Ang katahimikan niya ang naging sagot. Oo, sabi niya sa wakas. Si Valeria yon. Pinapakilala niya ang babaeng yun sa mga tao roon. Nag-uusap sila na magsimula ng bago. Ipinikit ko ang aking mga mata. Magsimula ng bago. Ano ako? Ang lumang buhay na kailangang itapon. Hintayin mong ihatid niya si Leon. Tapos palitan mo ang mga kandado. Alam ba ito ng nanay niya? Tanong ko sa patag na boses. Muling bumuntong hininga si Dante. Sa tingin ko, oo. Sabi ni Marco, gustong-gusto raw siya ng mama niya. Sinabi niya sa amin na hinihintay niya lang ang tamang oras para linisin ang daan. Nagpakawala ako ng isang maliit at pigil na tawa. Nagpasalamat ako kay Dante nang may paggalang na kahit ako ay natakot dahil sa sobrang kontrolado ng boses ko. Pagkatapos ay ibinaba ko ang tawag, pumunta sa banyo, at naghilamos ng malamig na tubig. Tumingin ako sa salamin, mapula ang mga mata ko, pero hindi ako umiiyak. Naisip ko ang araw ng mga puso na kakatapos lang, habang ang iba ay nagpapakita ng mga litrato ng mga bulaklak at romantikong hapunan. Ako ay nag-aalala kung may sapat na makapal na jacket ba si Leon at kung anong lulutuin para sa hapunan ng mga biyenan ko. Tapos, isang kaisipan, na kasing linaw ng kampana, ang tumagos sa sakit. Hindi ako pwedeng gumuho ngayon. Ang gumuho ay nangangahulugang pagkatalo. At ang matalo ay hindi lang tungkol kay Marco. Ito ay tungkol sa pagsuko sa mga taong naghihintay lang na mawala ako. Bumalik ako sa aking mesa. Inilabas ang telepono at nagmensahe kay attorney Hernando Cruz. Maikli at propesyonal ang mensahe. Attorney Cruz, ako po si Emilia. Gusto ko pong humingi ng formal na payo tungkol sa mga ari-ariang mag-asawa at ang buong karapatan sa pangangalaga ng bata. Mayroon po akong mga record sa bangko at sunod-sunod na kaganapan. Pakisabi po kung kailan kayo maaari. Pagkatapos ko itong ipadala, nagpakawala ako ng mahaba at mabagal na buntong hininga. Naramdaman kong gumaan ako, hindi dahil nawala na ang sakit, kundi dahil sa wakas ay mayroon na akong daan. Hindi na ako nakatayo sa gitna ng bagyo na naghihintay na matamaan. Maglalakad ako palabas dito. Kinaumagahan, nakipagkita ako kay Attorney Hernando Cruz sa isang tahimik na kapihan malapit sa kanyang opisina. Isa siyang lalaking nasa 40 na may direkta ngunit kalmadong tindig. Ikwento mo sa akin ang lahat, sabi niya. Magsimula ka sa umpisa na sunod-sunod. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tawag sa telepono na narinig ko. Ang account na sinimot. Ang kumpirmasyon sa pambababae. Ang ugali ng biyenan ko. Ipinakita ko sa kanya ang mga patunay ng mga transaksyon sa bangko. Nakikinig siya nang hindi ako pinuputol. At pagkatapos ay nagtanong ng isang simpleng tanong. Ano ang gusto mo, Emilia? Gusto ko pong protektahan ang anak ko, sabi ko sa malinaw at matatag na boses. Gusto ko pong umalis ng may karangalan. Tumango siya. Mabuti, ganito ang sitwasyon. Legal. Hindi ka nila pwedeng kulungin sa labas ng ari-arian kung saan kasama kang nagmamay-ari. Pero sa praktikalidad, pwede nilang gawing impyerno ang buhay mo hanggang sa sumuko ka at umalis. Kung gusto mong maunahan sila, may paraan, pero kailangan mong maging sobrang talino at maingat. Lumapit siya ng kaunti. Kailangan mong mapapirmahan sa kanya ang isang formal na kasulatan ng pag-o-autorisa, isang special power of attorney sa inyong ari-arian. Kumabog ng malakas ang puso ko. Isang dokumento ng kapangyarihan, iyon ang susi. Pero paano ko siya mapapapirma? Nasa Singapore po siya, sabi ko. Mas maganda iyon sa totoo lang, paliwanag ni Attorney Cruz. Para ang dokumentong iyon ay hindi mapabulaanan sa isang internasyonal na bentahan ng lupa't bahay, kailangan itong pirmahan at ipanotaryo sa isang konsulado ng Pilipinas. Ito ay isang formal na proseso. Kung mapapapirma mo siya roon, ang kanyang pirma ay hindi mapagdududahan. Tinitigan niya ako ng maigi. Kaya mo ba siyang papirmahin ng kusa ng walang banta o pamimilit? Isang plano ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Ipinanganak mula sa mga taon ng pag-alam sa mga kahinaan ni Marco.
ang kanyang kasakiman, ang kanyang pagmamalaki, at ang kanyang katamaran pagdating sa pagbasa ng maliliit na letra sa kontrata. Tingin ko po, kaya ko, sabi ko. Iniisip niya na nagtitiwala pa rin ako sa kanya. Mayabang siya. Kung gayon, kailangan mong umarte, payo ni Attorney Hernando. Ngunit tandaan mo, mula ngayon, lahat ng komunikasyon ay dapat nakadokumento, manatiling kalmado, manatiling makatwiran. Habang mas mukha kang matatag, mas magiging malakas ang kaso mo para sa pangangalaga ng bata. Kung palitan nila ang mga kandado, huwag mong subukang pumasok ng sapilitan. Tumawag ka ng testigo, isang kapitbahay, ang pangulo ng samahan sa inyong gusali, o pulis, para naroroon sila bilang suportang sibil. I-record mo ang lahat. Ang pagiging kalmado mo ang iyong pinakamagandang sandata. Lumabas ako sa opisinang iyon na may malinaw na 4 na hakbang na plano sa aking isipan at may bagong pakiramdam ng layunin. Hindi na ako biktima. Isa na akong estratehista. Nang gabing iyon, naghintay ako hanggang bandang 9:30, kung kailan alam kong nakaka-relax na si Marco sa kwarto ng kanyang hotel at malamang medyo pagod. Tinawagan ko siya sa video. Sumagot siya ng may ngiting mayabang. Naku, anong okasyon? Namiss mo ba ako? Ibinigay ko ang pinakamagaling kong pag-arte. Ang boses ko ay malambot, medyo nag-aalangan. Marco, patawad tungkol nung nakaraan. Na-stress lang ako. Hindi sana kita kinwestiyon tungkol sa pera. Lumapad ang ngiti niya. Mas mabuti yan. Magpakabait ka. At pasayahin mo si mama. Gagawin ko. Sabi ko habang direktang nakatingin sa kamera. Pero tumawag ako dahil may magandang dumating. May pagkakataon akong idisenyo ang loob ng isang bagong malaking unit sa bayan. Ito ay isang malaking proyekto, ngunit ang kliyente ay isang kumpanya at kailangan nilang patunayan ng aking negosyo ang kakayahang pinansyal bago pumirma ng kontrata. Nakita ko ang isang kislap ng interes sa kanyang mga mata, kasakiman, kakayahang pinansyal. Anong ibig sabihin yan? Praktisado na ang mga sasabihin ko. Kailangan nilang makita na mayroon akong sapat na ari-arian para akuin ang paunang pagbili ng mga materyales. Nakausap ko ang isang lalaki mula sa bangko at sinabi niya na ang pinakamadaling paraan ay gamitin ang kondominium natin bilang kolateral para humingi ng malaking pondo. Pero dahil pareho tayong may-ari at nasa ibang bansa ka, sinabi niya na mangangailangan siya ng isang special power of attorney mula sa iyo para lang pirmahan ang mga papeles sa bangko. Kung hindi, kailangan ka pa nilang kontakin para sa bawat pirma. At alam ko kung gaano ka kaabala. Nakita ko kung paano niya ito pinag-iisipan. Nagpatuloy ako sa pagpilit, inaapela ang kanyang pagmamalaki. Marco, pwedeng maging malaking bagay ito para sa atin. Maganda ang kikitain. Pero isipin mo ang paghanga ng iba. Magpapaganda rin ito sa pangalan mo. Ayoko namang maging asawa lang na gumagastos ng pera mo. Gusto kong maging kapareha na pwede mong ipagmalaki. Iyon ang nakakumbinsi sa kanya. Lumambot ang kanyang ekspresyon. Sino ba ang kliyente? Ito ay isang pribadong grupo ng mga negosyante na napakasekreto. Ngunit kailangan nilang maisumite ang mga papeles bago matapos ang susunod na linggo, kung hindi ay sa ibang taga-disenyo sila pupunta. Nagreklamo siya tungkol sa mga papeles, ngunit napansin kong nakagat na niya ang pain. Ayoko ng mga legal na komplikasyon na yan. Ako rin, sabi ko na nagpapanggap na nakahinga ng maluwag. Kaya nakipag-usap ako sa isang abogado para maghanda ng pamantayang dokumento para lang dito. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ito sa konsulado ng Pilipinas dyan. Pirmahan sa harap nila at ipanotaryo. Tapos ipapadala mo lang sa akin sa pamamagitan ng mabilis na koreo at tapos na. Idinagdag ko ang isang napakahalagang detalye. Rekomendasyon pala ito ni Arturo, isang abogado na kakilala niya para sa mga aspeto ng pamilya. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nagbigay ng isang patong ng kredibilidad na hindi niya kukwestiyonin. Nag-alinlangan pa siya ng ilang segundo at pagkatapos ay pumayag. Sige, isend mo sa akin yung dokumento, pero makinig ka, huwag mong hayaang malaman ni mama ito. Gagawa lang ito ng gulo. Siyempre, sabi ko, tulad ng perpektong masunuring asawa, at Marco, hindi na ako magtatanong ulit tungkol sa ipon natin. Nagtitiwala ako sa iyo. Lasang abo ang mga salitang iyon sa aking bibig. Ngunit wala akong ipinakita sa aking mukha kundi suporta. Ibinaba ko ang tawag at agad na kinontak si Attorney Cruz.
Gumawa siya ng isang matibay at hindi matututulang special power of attorney na may partikular na sugnay na nagbibigay ng buong kapangyarihan na pirmahan ang anuman at lahat ng mga dokumento na nauugnay sa pagbebenta ng ari-arian, kabilang ang kontrata ng ahente, kasulatan ng bilihan, deed of sale, mga huling papeles, at ang pagtanggap ng lahat ng pondo mula sa nasabing benta. Ipinadala ko ang file kay Marco na may malinaw na mga tagubilin. 2 araw na wala akong balita. Tapos, ng ikatlong hapon, tumawag siya na medyo inis. Nandito na ako sa konsulado, may pila. Pinanatili kong magaan ang boses ko. Ay, pasensya na mahal, konti na lang. Nagiging mahigpit ang bangko tungkol sa pagpapatunay. Oo, alam ko na, unggot niya. Pipirmahan ko na ang kalokohang ito. Masyado siyang tamad at masyadong mayabang para basahin ang maliliit na letra. Nang gabing iyon, nagpadala siya ng litrato ng sobre mula sa koryo. Ang nakasulat ay, tapos na. Ang 2 araw na paghihintay ko para dumating ang sobreng iyon ay ang pinakamahabang araw ng buhay ko. Nang iabot ito sa akin ng mensahero, nanginginig ang aking mga kamay. Dinala ko ito sa kwarto ko, nilock ang pinto, at binuksan iyon. Nandoon ang pirma ni Marco kasama ang malinaw na opisyal na selyo mula sa konsulado ng Pilipinas. Hawak ko na ang aking susi. Agad kong kinontak ang isang ahente ng lupa't bahay. Nirekomenda sa akin ni Attorney Cruz ang isang maingat na propesyonal na nagngangalang Tomas. Ipinakita ko sa kanya ang kopya ng kapangyarihan. Matibay ito, sabi niya. Ano ang takdang panahon mo? Kailangan ko itong matapos, sabi kong malinis at tahimik. Nakahanap kami ng bibili sa loob ng 1 linggo. Isang buong bayad mula sa mag-asawa na gustong tapusin agad ang benta. Nag-organisa ako ng mga pagbisita sa bahay. Habang nasa bagong klase ng sining si Leon malapit sa bahay ng nanay ko. At habang si Margarita ay naglalakad o pumupunta sa kanyang mga lakad kasama ng mga kaibigan, nagsimula kong ilabas ang aming pinakamahalagang mga gamit, mga litrato, dokumento, paboritong laruan ni Leon sa isang maliit na inupahang bodega, isang kahon sa bawat pagkakataon. Pumirma ako sa huling kasulatan ng bilihan, makalipas ang 1 linggo. Ang pera mula sa benta ay direktang inilipat sa isang bagong account sa bangko na nakapangalan lang sa akin. Ang huling hakbang ay ang pag-abot ng susi sa bagong may-ari. Sa araw na iyon, ipinahatid ko si Leon sa nanay ko. Dumating ako sa kondominium kasama si Tomas, ang mga bagong may-ari, at tulad ng payo ni Attorney Cruz, ang pangulo ng samahan ng gusali upang tumayo bilang walang pinapanigang saksi. Nandoon si Margarita. Hindi maipinta ang mukha sa pagitan ng hindi makapaniwala at galit. Anong ibig sabihin nito? Sino ang mga taong ito? Nanatili akong nakatayo ng tuwid at matatag ang boses. Sila ang mga bagong may-ari ng kondominium, Margarita. Tapos na ang bentahan. Nagpakawala siya ng isang paos at nakakatakot na sigaw. Ikaw ay isang magnanakaw! Nilinlang mo ang anak ko! Ninakaw mo ang bahay niya! Sumugod siya para kunin ang mga susi. Ngunit umatras lang ako ng 1 hakbang. Ang ari-arian ay naibenta ng legal. Kalmado kong sabi. Binigyan ako ni Marco ng buong kapangyarihan para gawin ito. Narito ang mga dokumento. Hindi man lang siya tumingin. Nagpatuloy lang siya sa pagsigaw ng mga pang-iinsulto. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Si Marco iyon. Ang kanyang boses ay isang nag-aalborotong ungol mula sa libu-libong milya ang layo. Emilia, anong ginawa mo? Sasakay ako ng susunod na eroplano pa uwi. Hindi mo pwedeng gawin ito. Tapos na, Marco. Sabi ko sa malamig na boses. Gusto mong linisin ang daan. Ginawa ko lang ito para sa iyo. Anumang karagdagang komunikasyon, idirekta mo sa abogado ko. At ibinaba ko ang tawag. Lumabas si Arturo mula sa kanyang opisina. Tiningnan niya ang gulo, tapos ay tumingin sa akin. Walang galit sa kanyang mga mata. Isang malalim at pagod na kalungkutan lamang. Lumapit siya kay Margarita at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Tapos na, Margarita. Ayusin na natin ang mga gamit natin. Sumakay si Marco sa eroplano pabalik. Pumasok siyang galit na galit sa mga opisina ng abogado at ahensya. Nagbabanta ng mga demanda, ngunit ang mga dokumento ay walang kapintasan. Ang bentahan ay legal at hindi na maibabalik. Si Valeria, nang malaman niyang nawala na kay Marco ang pinakamalaking pag-aari nito at nasa gitna ng magulong hiwalayan, ay tuluyang naglaho sa kanyang buhay.
Sa proseso ng hiwalayan, hawak ko ang lahat. Ebidensya ng panloloko sa pananalapi, ebidensya ng pag-abandona, at isang bago, matatag, at ligtas na buhay, handa na para sa aking anak at sa akin. Iginawad sa akin ang buong karapatan sa pangangalaga ng bata. Ilang buwan ang lumipas, sa isang araw ng mga puso, nakakaiba ang aliwalas at sikat ng araw, pumunta ako para sunduin si Leon sa eskwelahan. Tumakbo siya papunta sa aking mga bisig na tumatawa. Ang kanyang mundo ay ligtas at puno ng liwanag. Sa kabilang kalye, nakita ko si Marco. Nakatayo siya roon, pinapanood kami. Mukha siyang mas maliit, bagsak. Nawala na ang kanyang kayabangan. Sinalubong niya ang tingin ko ng isang sandali, at saka tumalikod at naglakad palayo. Isang lalaking huli nang natutunan na may mga bagay, na kapag nasira na ay hindi na mababawi gamit ng pera. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak, at naglakad kami patungo sa aming bagong tahanan. Mas maliit. Oo, pero walang hanggang mas mapayapa. Hindi ako lumingon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na pakiramdam ng paglaya. May mga nagsasabi na ang pasensya ay isang kabutihan, at tama sila, ngunit ang pasensya ay hindi nangangahulugang pagtiis sa kawalang katarungan habang buhay.